Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Amer from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you, September 16 to 30, 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ayumi. Maraming salamat sa nakataba na puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na personal reading at energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba po ng video na ito. Paki-add niyo po ako sa Facebook kasi nai-spam siya, hindi ko po kayo mai-replyan. Marami po ang hindi ko nare-replyan, kaya pasensya na po kasi hindi ko kayo friends sa Facebook. This is a general reading, Kabayan Scorpio. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Yung mga gusto po magpa-personal, after na lang ng session natin, tsaka nyo na lang po i-delete yung i-unfriend nyo ko, okay lang yun sa akin, okay? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag dinagpit, huwag nyo ipilit, tapakarami yung energy sa mundo ito. Okay, we have the star. Meron ka mga dreams na yung iba doon is makakamit mo. Yan na. Kumaga, yung mga iba is pina-progress. Yun. Yung iba dito is makakamit mo na siya, no? Yes, may mga hinihiling ka. There's a hope, there's an achievement, may mga dreams come true ka. Baka nakakapanaginip ka rin ng mga interesting o hindi mapaliwanag na panaginip, di ba? Nagkakaroon din yung iba sa inyo ng very inspired, no? Nagkakaroon ng inspirasyon sa buhay yung iba. And we have the bear. Nakita ko dito, yun nga, you have a power na may lakas ka ng loob to manage or maging isang leadership, no? Andun yung part na yun, you have a power na i-manage yung mga bagay-bagay sa ibang aspeto ng buhay mo, no? So nakita ko dito, minamanage mo kahit minsan na parang mabigat o malungkot, pero namamanage mo naman sa nakita ko dito. When come sa finances, ganun din. And nakikita ko naman din na may mga pinoprotektahan ka sa'yo, no? Yan, nakita ko. Parang maaring anak mo, sarili mo, or you need to protect yourself din, no, sa ibang tao. With the mountain, may mga blockage, may mga obstacle talaga. Magkakaroon ng delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Yan, may mga matitigas ang ulo, no? May taong matigas ang ulo. I hope hindi ikaw yon. And then, nakikita ko rin dito na baka iba sa inyo mahilig mag-hiking, ano? O nag-hiking, something ganun. Yun nga, ingat din kasi parang nagkakaroon ng sagabal or there's an enemy sa iba, no? Sa mga gusto mong gawin sa buhay. Baka may mga enemy rin ako nakikita dito. So, nakita ko sa inyo dito, okay. May mga gusto kang ibigay yung effort mo, no? May mga gusto kang gawin sa buhay mo. You try to balance yung mga situation na meron ka sa ngayon. Halimbawa, sa trabaho mo, tapos sa relasyon mo, relation to your family, relation sa iyong boyfriend, girlfriend man yan, kaibigan, nandun ka sa sitwasyon na yun, ginagawa mo yung effort mo dito para mabalanse mo siya. Kaya lang minsan, numarating ka talaga sa point na pag-iisip ka, no, parang nandun ka sa sitwasyon na parang palagi na lang ba ako na lang palagi ang iintindihin. Dumadating ka sa ganun na napag-iisip mo rin gabi-gabi, magulo yung isip mo, may mga wishful thinking ka, parang nandun ka sa sitwasyon na may mga bagay-bagay na hindi mo pa siguro kayang i-accept, may mga bagay-bagay na naiisip mo na parang ikaw lang yung nag-a-action, ikaw lang yung gumagawa, ikaw lang yung kumikilos, may mga ganun sitwasyon. May mga sitwasyon na kung saan ka lang dalhin ng iyong situation ngayon, dumudoon ka, no, sa nakikita ko. Siyempre, kasi when it comes sa mga ibang bagay, we need to accept, no? We need to accept para ma-build uli natin yung sarili natin, para ma-create uli natin yung sarili natin sa dating tayo, no? So, nakita ko dito. Yan, baka nagkakaroon kayo ng mga problema sa karelasyon, sa pera, sa trabaho, yun na nakita ko. Also sa sarili mo, no? Hindi ka rin naman din nag-iisa, no?
may mga sitwasyon kasi na nalulungkot ka. Ang nakita ko sa'yo. I don't know kung there is someone here na inabandonahan mo o gusto mo abandonahan o inabandonahan ka, no? Sa nakita ko dito. Nakita ko rin na yun nga, may tao na nag-backstab, no? May nanggago, no? Kasi nakita ko yung tip 1 mo. And then, hindi ko alam kung in the past na may nawalang buhay or inabandonahan ka lang o inabandonahan mo. Yun na nakita ko. May ganong part sa buhay mo. Sa ngayon, naghahanap ka talaga ng tamang direction sa buhay mo. May nahanap mo yung tamang ano. Pero nakikita ko naman na you try your best dito, no? Yes, napakabait mo tao. As long as kaya mo tumulong, tutulong ka. Very generosity. Kahit nga minsan, ikaw na lang yung bigay ng bigay at yung kabila is receive lang receive. Parang okay lang din sa'yo. Kaya minsan siguro, parang naiisip mo rin siguro na parang ako na lang ang lumalaban sa hamon ng buhay. Parang nag-iisa lang ako dito. Parang ganun. Parang napag-iwanan ka sa ere. No? Tingnan natin. Bakit? Sa ngayon, nakikita ko sa'yo, medyo lahat ng decisions in life is nagiging mabagal. Magulo yung isip mo, marami kang iniisip, daydream, wishful thinking, yan, may mga pinapantasize ka. Pero ang nakita ko sa'yo, you're not stable sa ngayon, no? Yan, hindi ko lang alam why, maybe wala kang trabaho, or may tao dito na walang trabaho sa nakita ko dito. May sinasabi kasi dito na siguro ang nakikita ko dito, nagkakaroon talaga ng blockage when it comes sa'yo kasi may mga decisions in life ka na hindi mo kayang harapin or hindi mo siya maharap kasi natatakot ka or nahandun yung part na baka kung magko-crossroad ka o pipili ka ng tamang daan na para sa'yo o susundin mo yung mga gusto mo, baka iniisip mo siguro baka may masaktan or baka magkamali ako ng tamang daan. May pag-aano talaga, may hindi ka makapagdesisyon, nagkakaroon ka ng choices in life, kumbaga sa nakikita ko dito, no? Ang sabi nga dito, kailangan mo harapin yung mga difficult decision ng buhay natin, no? Ng buhay mo, lalo na ikaw, no? Sa nakita ko dito. Kaya kasi, yung pagbibigay mo ng effort dito, hindi full. Well, okay lang naman. Siguro you want to make sure din talaga kung magiging okay ang lahat bago ka magdesisyon to start a new beginning sa nakikita ko dito. Pero tingnan natin why. Natatakot ka kasing mag-crossroad eh, no? You need to use your mind and intellect. Kailangan mo talagang nagkakaroon ka ng waiting option. Yan, parang I don't know kung iba sa inyo nakukot in the middle kayo. Kaya ang nakita ko sa inyo, magulo yung isip nyo. Kaya hindi ko nakikita yung stable effort to move on. Kasi nagiging slow. At nakikita ko rin dito, medyo matagal mo na rin din itong nararamdaman. Binibigay mo naman yung effort mo sa ibang bagay. Kaso, magulo. May nakatao kasi ako nakikita dito na hindi ko alam kung may trabaho siya o wala sa nakita ko dito. May tao kasi dito na parang it's danger. Sabay danger na, may ate. Parang hindi siya ganun parang sarili niya lang kasi yung inaano niya. Parang, ano ba to? Halimbawa, ikaw, tinutulungan mo siya. Kasi nakita ko ikaw lang yung bigay ng bigay. Tapos siya lang, handyan lang siya, naghihintay siya na bibigyan mo siya, na tutulungan mo siya. Yun ang nakikita ko sa tao na dito. May tao na ganun ako nakikita. Mari hindi kayo lahat, pero may tao kung ganun nakita. Umaasa siya sa tulong mo. Umaasa siya sa ibibigay mo. Yun nakita ko. Masyado siya makasarili. Sinasabi dito, hindi to mabuting tao. Hindi siya ganun ka-responsibility sa mga gusto niya kasi may pagka-slow rin siya sa nakikita ko.
I don't know why, pero parang nakita ko sa there's a person here na disloyal. Tsaka may tao dito na hindi siya organized. Hindi siya organized eh. Kaya siguro walang ano. Or maybe ikaw, hindi mo na-organize yung mga bagay-bagay. Kaya medyo magulo yung isip mo. Kaya nagiging slow. Kumbaga, tinatry mo naman yung best mo ma-organize yung lahat ng bagay sa buhay mo. Kaso hindi nangyayari. At hindi nangyayari yung agad-agad, no? Sa nakikita ko dito. Ingat lang din kasi yun nga may tao na medyo hindi maganda yung spirit. Yan, mga bad spirit eh, no? Yan. Maaring minsan naiirita ka sa kanya or naiirita siya sa'yo. Yan nakikita ko dito. Hindi ko alam kasi parang mas more nagpo-focus yung tao dito with, sa iba ha, sa iba. Kasi ano, material, something material o yung mga binibigay mo. Yun na nakikita ko. Bakit? Okay. Dito naman, masyado ka nagiging emotional, no? Yes, you want to focus to yourself. Minsan, nahandun ka sa sitwasyon mo na nagpuput boundaries ka na rin sa sarili mo na hindi nila makita yung feelings na nararamdaman mo. Na hindi nila makita na nakita ko yung patient mo eh. Nakita ko yung patient mo. Kahit na minsan niloloko ka na, may mga nagsisinungaling sa'yo, na maaari, I don't know kung niloloko ka when it comes to money, sa trabaho, o family mo, karelasyon mo, yun nakita ko. I hope hindi ka nanakawan din, ano. Yun nga, masyadong, you are very care sa lahat ng bagay, sa pamilya mo, sa karelasyon mo, ganun. Kahit na alam mo na naaabuso ka, talagang handun yung, kahit nasasaktan ka, tinatago mo na lang itong nararamdaman mo, no? Sa nakita ko, nagpapakabisi ka para dito. Pero, parang handun din yung part na gusto mo rin, kasi kahit mahirap, gusto mo maging stable yung future ng mga mahal mo sa buhay. Yun na nakikita ko. May mga tension pang hindi nagtatapos, ano. Medyo malungkot, kasi may taong malungkot. Siguro this is the time na rin na nakikita ko dito na mag-focus ka sa sarili mo, mag-focus ka sa stability mo, manindigan ka, protektahan at depensahan mo rin yung sarili mo, no, sa mga tao na alam mo na nagsisinungaling sa'yo, na alam mo na hindi nagiging totoo tayo, na sneaky person. This is the time na rin na let go yung mag-escape ka sa isang sitwasyon na alam mong hindi naman magbo-work sa'yo. Manindigan ka. No? Kailangan mo ng strong will dito. Kailangan mo magpasya. Yun na nakikita ko. Kailangan dito kasi ng kailangan magsakripisyo. No? And sacrifice, planning for a new, and yun nga, magkaroon ng strategy in life. Ang nakita ko dito, kung hindi naman sa ano, syempre, change lahat ng mga decisions in life, yun gano'n na pinaka-the best. Magkaroon ng limitation, gano'n. Bakit? About saan? Anong nangyari? Okay. Sa nakita ko dito, may mga options in life ka na dapat pagpilian, ano. Kaso nagiging iniisip mo siya gabi-gabi, nagiging very careful ka dito kasi
ayaw mo rin kasi na pagsisihan o pag nagpumili ka ng isang path, baka may mga mangyaring hindi mo sure na ano, kaya siguro natatakot ka rin pumili ng tamang landas para sa'yo, no, sa nakita ko. Kaya nagkakaroon ng option sa mga direction mo sa buhay. Yes, napapagod ka na. No? Napapagod ka na, gusto mo na rin i-release yung mga bigat na nararamdaman mo kasi parang, yun nga, parang you want a new beginning, gusto mo na ng bagong direction. Pero ang sinasabi dito kasi, sa ngayon kasi you have a doubt. May doubt ka, hindi mo, you know how to proceed pa talaga. No, sa nakita ko ito kung anong destination ang gagawin mo. Pero, nasa sa iyo mga kamay, yung iyong future mo, yung success mo, nasa sa iyo mga kamay. This is a time na magkaroon ka ng positive motion, pumili, face your fear, syempre. And then, this is an opportunity na ibinibigay sa'yo na bagong direction sa buhay mo. Is pag pumili ka ng bagong direction mo, there's a new good luck, may good luck and good fortune na darating sa buhay mo. Siguro, lakas ng loob, tiwala sa sarili, pag-aralan mo yung mga bagay-bagay. Yun yung nakita ko dito. This is a time na rin na, mag-action ka sa nakita ko. Ngayon kasi, hindi mo alam, action or not, stay or go, or maybe expansion, nakita ko, nahali yung decision mo sa buhay mo. This is now a personal power para sa'yo, no? Na kailangan mong pumili kung ano talaga ang gusto mong direction. Kasi you have a knowledge naman eh. You have a knowledge to decide. Kasi alam ko na pinag-aaralan mo yung mga bagay-bagay, iniisip mo rin naman yung mga bagay-bagay, if ever, ganyan ang nakikita ko sa iyo, no? Yun nga lang, sa ngayon, naghihintay ka talaga ng tamang direction sa buhay mo. Maaring yung mga sitwasyon na to, ina-analyze mo, magkakaroon siguro ng mga progress, na mga situation, nagkakaroon ka siguro ng stress. So, naghihintay ka talaga ng tamang panahon na na gawin yung mga bagay na gusto mong aksyonan sa nakita ko sa dito. Sa nakikita ko rin dito, may tao dito na maaring hindi siya, ayaw niya makipag-usap sa'yo, or maybe you block someone sa nakikita ko dito, may mga bilakan at ayaw mo kausapin, or vice versa tayo, kasi may tao dito hindi niya alam kung kakausapin ka niya, ite-text ka niya, ganyan, or makipag-communicate sa sa'yo, hindi niya alam, as in, sa nakita ko dito. May pagdadalawang isip sa nakikita ko dito sa tao na to. May tao rin dito na umalis, may umalis na isang tao because maaring itong tao na to is mas pinili niya yung gusto niya. At ngayon is maaring hindi mo na siya nakausap, no? Sa nakita ko dito. Yun yung nakita ko. Yung iba nagpaplano kayo mag-travel? May nagpaplano ng travel eh. This is a time na i-let go mo yung whatever holding you back talaga sa nakaraan, no? Bakit mo ginagawa? Bakit? Okay lang ha? Sa nakita ko sa'yo, yes, meron kang layunin, no? Nagkakaroon ka naman ng layunin sa nakita ko dito. Nagkakaroon ka ng mga excellent perspective o excellent na pananaw sa kinabukasan mo, kaso pabago-bago yung isip mo. No? Pabago-bago ang isip mo, hindi mo, I don't know why, siguro may mga tension pa talaga na hindi natatapos, kaya nakita ko yung lungkot mo. No, sa nakita ko dito, hindi yung sitwasyon na maybe may mga tinutulungan ka, or you want a new beginning sa buhay mo, kaso sa ngayon, may mga gusto ka munang ma-achieve eh, no? Kaya rin siguro na pabago-bago yung isip mo dito, sa nakikita ko dito. Pero you have a plan. Yes, you have a plan. May plano ka na may mga gusto kang ma-achieve
sa sarili mo, sa sapat mo, sa nakita ko. Kaso, tingnan natin. Ay, ano? Oh, yun naman pala eh. Bakit sinasabing ano? Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, yes, may time na pabago-bago yung isip mo sa nakita ko ito. May pagtulong ako nakikita sa iba. Pagtulong sa mga situation na gusto ng achievement, no? Ang nakikita ko dito. Naghihintay ka ng end of the cycle eh, sa nakikita ko sa iba sa inyo. You want to create yourself in a new beginning, pero pabago-bago yung isip mo, pero hindi ka nawawalan ng pag-asa dito. No, kung andun pa rin yung confident mo sa nakita ko dito. You have a positive destination, positive clear path naman sa nakikita ko dito na you want to grow at gusto mo nang matapos at gusto mo nang ayusin itong sitwasyon na to. Nagkakaroon na naman din ng lakas ng loob. Kaso, ang hindi ko lang maintindihan, siguro nga may mga tensyon pa talaga na hindi pa totally nag-clear o natatapos. No, sa nakita ko dito. Pero, sa card na nakikita ko dito, yung mga situation na to na para magkaroon ng another beautiful life, again, sa nakikita ko to, nagkakaroon ng progress. No, nagkakaroon ng progress at may mga ina-analyze eh, no? Sa nakita ko dito eh. Hindi ko maintindihan, bakit may tao dito walang kaambi-ambisyon? Meron tao dito na walang ambisyon sa buhay. Wala siya sa disiplina eh, no? I don't know why, pero hindi naman siya ganun kumikibo. Pero walang kilos ang nakikita ko. May tao ditong ganun. Kaso kung ihintayin mo siya magbago, hindi siya magbabago. Kung sino man ito hindi siya magbabago. Walang growth. Siguro it's time na rin na pag-usapan yung maigi. Ito, no, kung kinakailangan. Kumbaga, pag-aralang maigi yung mga situation and then kailangan din masaayos. No? Kumbaga, i-forward mo yung mga plano mo, wag siya yung magiging blockage mo o kung ano mang sitwasyon ito, wag yun ang magiging blockage mo sa buhay mo para makapag-start ka at ayusin mo ngayon yung sarili mo. No? Kasi it's time na rin naman talaga na to grow. It's time na mag-forward ka sa mga plano mo, i-explore mo more yung sarili mo. Para makita mo rin na yung ikagaganda ng buhay. Kasi kung magpapa-stuck ka doon, at pabago-bago lang din yung isip mo, na hindi mo alam paano well, okay lang din, kasi nasa sayo naman yun, nasa sayo talaga yung decisions in life. Siguro you want to make sure talaga, slowly but surely, you want to make sure talaga yung mga magiging resulta at yung magiging bunga ng mga decisions in life. Okay din naman. Problema ba kayo sa money? Iba may problema sa money sa trabaho, no? Sa nakita ko dito sa'yo, may mga pinag-aaralan ka, may mga pinaprogress ako nakikita sa'yo. Sa iba dito, no, meron ako nakita dito na parang, yes, there's an achievement ako nakita. May mag-e-end na cycle sa'yo. Dito, may transformation ako nakikita to.
Kumbaga, there's a good news na darating sa buhay mo. Sa ibang aspeto ng buhay mo. And then, meron kang mga sitwasyon na iniisip at na gusto mong desisyonan sa buhay mo. Pinaprocess mo nga siya, no? May mga kina-clarity kang bagay. Kaso, ang hindi ko lang maintindihan, bakit parang you're still waiting for something? O naghihintay ka ng answer, revelation, ng enlightenment, ganyan. Naghihintay ka sa decision making na magaganap, no, sa nakikita ko dito. We have the justice, oh. May kaganapan ba na related ang justice? Nagkakaroon ba ng law dito sa sitwasyon mo? Kasi ang nakikita ko dito, may tao dito na may hidden potential, may sikreto, at may masamang pakay sa'yo. Nagsisinungaling siya. Maybe they're spying, no? May tao na nag-i-spy sa nakikita ko dito. Marami siyang nililihim, napakasikreto, or maybe you, baka ikaw, then Scorpio, marami kang nililihim o masikreto kang tao, may mga hinahide ka o tinatago na nararamdaman, ganyan. May mga gusto kang itama, may mga gusto kang i-correct sa buhay mo, no, sa nakikita ko dito. Tingnan natin si The Hangman. Maaaring nagkaroon ng pagsisinungaling. No? Ba? Okay. Sino ka? Sa nakita ko ito, ibig sabihin may mga biglaang nangyari na hindi mo inasahan na maaring may nagnakaw, nagsinungaling, ng babae, ng lalaki, may tao na nagbigay talaga ng mga struggle and problem sa'yo. No? Sa nakita ko, when it comes sa'yo, handito ka sa sitwasyon mo na hinahide mo, nahihirapan, na you have a choices. Also, you have a choices sa buhay mo na gusto mong gawin, desisyonan, no? Maaring gusto mo na mag-focus sa trabaho mo, or yung iba dito, there's a third party, no? Kasi ang nakikita ko dito, either third party or focus to yourself. Kaso, ang nakikita ko dito, because of the responsibility na meron ka dito sa sitwasyon mo ngayon, hindi mo maiwan at hindi ka makapag-desisyon sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Yun na nakita. Kaya ang nakikita ko sa iyo dito, masyadong nagiging mabigat sa iyo itong mga pasanin na to. No? Kaya minsan, nahadon ka sa sitwasyon mo na hinahide mo yung nararamdaman mo. Iniisip mo na lang siya gabi-gabi, nahadon ka sa sitwasyon mo na naguguluhan ka na rin. Ganyan, may mga ganung bagay ako nakikita sa iyo. Hindi ko lang alam, pero parang nakikita ko ito. Nagkakaroon ba kayo ng problema when it comes to dali lang. Papers, document, basta papel siya eh. Papel, documents, paper, something. Hindi ko alam kung kontrata yon, kung sa business yon, sa pera yon. Basta may mga ganun, documents and papers ako nakita. Nagkakaroon ba kayo ng struggle with comes no? Kasi pinakita kong ganun dito. Magulo yung isip mo, marami kang pinapantasize, na mga wishful thinking, dinay-dream na mangyaring decision to transform. Yung mga, naghihintay ka talaga ng pagbabago sa buhay mo, kaso nalilito ka, no? Hindi ka ganun makapag-desisyon kasi hindi mo alam paano sa nakita ko sa'yo dito. Kumbaga na dito ka sa sitwasyon mo na naghahanap ka talaga ng tamang direksyon o naghihintay ka ng tamang panahon sa pagde-decide sa mga pagbabago na gusto mo mangyari sa buhay mo. Yun ang nakikita. Magkaiba ba kayo ng Parang magkaiba kayo ng lahi, ng ng country, ng partner mo? If you have.
Yes, medyo sa ngayon kasi sa nakikita ko sa'yo dito, nagiging mabagal lahat ng transformation o pagbabago sa buhay mo kasi yun nga, nagiging patient ka sa ngayon, nagtitimpi ka, may mga sitwasyon na tinitiis mo kasi wala lang, gusto mo lang ng pagkakaisa, harmony, katahimikan, kalma. Gusto mo lang ng gano'n sa nakikita ko sa'yo dito, no? Kaya, nakita ko ito, mas more mo kang nagpo-focus sa pagtitiis sa sitwasyon mo na meron ka sa kanya. May nakikita rin ako dito na someone want ng apology, someone want to talk. Hindi ko alam kung mag-apology siya. Hindi niya rin alam sa sarili niya kung kailangan niya mag-apology or anong gagawin niya. No, yun na nakikita ko. Devil yun ah. May makausapan ata kayo sa related ang money ah. Ano pang ano yan? Bakit? Sa nakikita ko sa'yo, andito talaga na parang ikaw lang yung sumusuporta sa isang situation, no? Sa nakita ko. Halimbawa, sa karelasyon mo, sa ka-collaboration mo. Pero when it comes to a love, hindi ko nakikita yung love. Kahit minsan wala ka ng pera, kailangan mo siyang tulungan, kailangan mo siyang suportahan, andun yung lungkot sa nakikita ko dito, andun rin yung takot, kaya mas pinipilit mo makipag-collab or makipag-partnership dito sa tao na to. Pero may mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi you want to follow your goal eh. No, sa nakita ko, may mga gusto kang i-achieve. Nagkakaroon naman din ng layunin sa buhay mo. Sa ngayon, yan, nakikita ko naman na kaso, natatakot ka lang na subukan o natatakot kang gawin itong sitwasyon na to. Kaya hindi ka nakakapag start ng, hindi ka nakakapokus dun sa pinakagusto mong mangyari sa buhay mo. No, sa nakita ko sa dito, maaring may mga sitwasyon na pinag-aaralan mo muna, kaya ka medyo na, na natatakot pang pumili ng tamang daan para sa'yo. Maaring pinag-aaralan mo yung mga bagay-bagay, no, sa nakita ko dito. Gusto mo na maging stable eh. Maaring itong sitwasyon na to na sad and emotion and mga maaring kung namumroblema ka sa isang situation, pera or karelasyon, matagal mo na siyang nararamdaman. Actually, sa nakikita ko sa'yo dito. Kaso yun nga, hindi mo siya maharap-harap kasi natatakot ka sa maaring kalabasan ng pagpili mo sa landas na gusto mo. Kaya, hindi ka makapag-desisyon. So ngayon, sa nakita ko, unit mo rin kasing, i-face yung obstacle na nangyayari sa buhay mo ngayon, no? Yun nga, this is a difficult decision na kailangan mo din desisyonan para ganun na magbago yung destiny mo sa nakita ko dito. Nagkakaroon ka naman ng mga idea. Nagkakaroon ka ng mga idea. Maaring bago ka mag-start ng beginning sa buhay mo, maaring you want to save money muna o nag-iipon ka muna ng pera. Diba? Kaya gano'n na hindi ka pa makapili ng tamang daan kasi kulang ka pa sa pera o halimbawa gusto mong magtayo ng trabaho, ay ng business, ganyan, o ng pagkakaperahan, kaso kulang ka sa budget. Kaya sa ngayon, hindi mo siya magawa-gawa. Ganun din sa relationship, no? O sa kaibigan mo o sa family mo. Kasi kulang ka. May kulang pa sa'yo. Kaya hindi mo siya mahanda, ay matuunan ng pansin. No, hindi mo siya ma-actionan. Ano ba yun? Nga, tama nga. Alagaan mo rin yung sarili mo, ha? Sa ngayon talaga, yun nga, na parang you feel incomplete, nagkakaroon talaga ng delay na kailangan mo ng pagtiisan. You want to create yourself, syempre,
sa ngayon. Kaso may mga bagay talaga na hindi mo pa siya kayang bitiwan, no? Oo, may mga wish come true ka na gusto mong gawin. Then, sa nakita ko nga ito, kaya lang, yung itong mga situation na to, mas kailangan mo pang um, ibigay sa iba kaysa sa sarili mo. Pas parang inuuna mo yung iba kaysa sa sarili mo. Sa nakita ko to, nagkakaroon ng frustration, anxiety, you are stagnant. Sa nakita ko, talaga hindi yung pagtitiis, no? Sa nakikita ko sa'yo, nasisetback ka kasi. Yan, yung iba sa inyo makakaramdam daw ng katamaran. Or may tao ditong tamad. No, sa nakita ko. May tao kasi ako nakita na sarili niya lang iniisip niya. I don't know who, pero sa nakita ko sa'yo, now you are in a situation na you are stuck, trapped, parang you feel like a victim, ganyan. Parang nagkakaroon din sa'yo ng self-imprisonment. Siyempre, handun kasi yung patient at pagtitiis kung nasaan ka man sa ngayon, no? Ang nakikita ko sa'yo. Di siguro this is, kinikimkim mo lang yung mga bagay-bagay at iniisip mo lang yung mga bagay-bagay na gusto mo nang maayos at gusto mo nang ayusin yung buhay mo, want to let go, gusto mo nang transformation pa, but you're still trapped. Mm-mm. Ganyan. Minsan nawawalan ka rin ng pag-asa sa buhay. Siguro this is time na rin na pag-aralan mong maigi yung mga bagay-bagay kasi you have a knowledge naman din, no? Na marisolbahan at aksyonan. Siguro nga, may mga reason, may mga blockage na dapat ina-analyze at dapat pina-practice. Baka ganun yung iba sa inyo, kaya hindi ko nakikita yung actions nyo, no? Well, nasa sa'yo talaga yung how to manage. Nasa sa'yo yung destination mo sa ngayon. Sa nakikita ko to. Pag-aralan at pag-isipan mo lang din, no? Na if you want na lumabas ka dyan sa comfort zone na yan, na you are in a dark, you are trapped, ganyan. Kasi sa ngayon, iba sa inyo, yung iba nagkakaroon ng restricted sa buhay. Parang may mga situation na corner ka, no? Ang nakita ko ito. Kakaroon ka ng mga deep wound, talagang hindi may mga situation na ang dami nang nangyaring pagbabago. Ang dami nangyaring pagbabago in a foundation. Lakas na lang ng loob, no? Yan. Hiling ka lang sa taas, pagbibigyan ka ng taas. Arigato namaste, God bless.